Yan, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pag-view ng aking video. Kung ikaw man ay nagnanais mag-apply dito, may papayo ko sa iyo. Apply lang at ang mahalaga kung makarating ka na dito, may option naman tayo para good morning sa inyong lahat. At yan, ako nga po pala si Arnel Abante, working here sa Czech Republic. Bali, almost 6 years na po ako dito sa Czech Republic. At bali, sa ngayon po ay, ang company ko ay patatlo na. Nagumpisa po ako kay Alsa. For almost 5 years ako kay Alsa. And then lumipat ako kay DHL ng 1 year. Naka 1 year naman ako kay DHL ngayon. Kapapasok ko po dito sa aking pang-tatlong company na pinapasukan ngayon. Bali, sasagutin ko lang po yung comment sa atin ng isa nating viewer o nakapanood siguro ng aking video na in-upload nung mga nakaraan pa, matagal na pong video yon. Ngayon, isa-isahin ko yung bawat magko-comment ay aking bibigyang sagot at i-upload ko na rin dito sa aking channel. Bali, ang tanong niya, magkano daw ba yung basic na salary dito sa Czech Republic? Sa nakaano ko po ngayon, ang basic dito ay nasa parang 17 something. Yung ano lang yun government lang po yun government base salary. Parang 17,000. Depende pa po yun sa company. Yung company kasi minsan ay nagbibigay sila ng additional or nagdadagdag. Kada magdagdag ang government, may idadagdag din yung company. Pero depende po yun sa company. Kung magdadagdag po dito sa Czech Republic, bali ano po dito, halos yung yearly din umaangat yung salary. Bali, sa katunayan, nung ako po ay dumating dito ng year 2018, 14,000 yung aking starting salary. At bonus na po doon kung ang aking company'ng napasukan ay may additional na salary. At based naman sa trabaho, kung ikaw ay production operator, depende. Kung katulad sa una kong work ay warehouse, warehousing ka, depende rin sa schedule. Merong pasok dito na Monday to Friday, 8 hours. Meron naman ditong tinatawag na long week, short week. Yun naman ay 15 days a month or 16 days a month yung pasok mo. Pero straight duty yun ng 11 hours, bali 12 hours, 1 hour yung break time. Ganun lang yun. Kaso ang pasok nun, ang kagandahan sa long week, short week, 1 week ang 5 days. Ang the remaining next week mo ay 2 days lang ang ipapasok mo. Pero ang pasok na pag pumasok ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, off na yon. Tapos Friday hanggang Sunday, pasok mo uli yon. And then sa sunod na Monday, Tuesday, off ka naman. Paikot lang siya. Kaya ang kagandahan naman sa ganung long week, short week, nadadaanan mo yung Saturday, Sunday. Kasi yung Saturday, Sunday dito sa Czech Republic ay nakaiba yung computation ng salary. Yung working on Saturday and Sunday, iba po yun sa daily or sa weekdays, iba yung salary niya. Tapos kung mapapatapat ka pa ng gabi, ang duty mo, syempre may net differential din yun. Yun ang kagandahan pagka long week, short week. Pag naman ikaw ay daily, yun, 8 hours ka lang. 8 hours ka ng 6 to 2. 6 to 2 pag morning, pag afternoon naman, syempre yung 2 to 10. Tapos kung may night, ay di 10 to 6. Pero kalimitan kasi yung sa amin sa DHL, nung ako'y nasa DHL, hanggang 10 lang kami. Wala kaming night shift doon sa napasukan ko, sa department ko. Ay yung ganun. Kaya yan, sa mga gusto ring mag-apply, syempre, rin muna kayo, mag-research din kayo ng mga salary talaga dito. Pero kung sa starting mo, nagtsatsaga ka, pwede na.
Kaysa sa Pilipinas naman na kung ikaw ay wala ring maayos na trabaho dyan, pwede mo nang tiyagain dito sa Czech Republic. Pero ayun na nga lang, kailangan dito ay matyaga ka din at saka masipag ka. Tapos siyempre nasa sayo na yun, pag nandito ka na, may option naman dito pagka gusto mo talagang makahanap ng iba, katulad ko, di ba, nakatatlong company na ako. Pero yung lahat ng company naman na yun ay maayos lahat yung napuntahan ko. Ako lang din yung nag-aano kasi nga may mga personal tayong hinahanap sa trabaho natin kaya tayo ay umaalis. Pero ang pinapangako ko lang sa bawat inalisan kong company, hindi tayo gumawa ng masama, umalis tayo na maayos. In any case na mapuntahan nating company na lipatan ay hindi maayos, pwede tayong magsabi para makabalik tayo doon sa inalisan natin. Kasi hindi tayo umalis ng meron tayong bad record. Kailangan pag umalis tayo, good records pa rin tayo para hindi tayo mapasama ba. At saka pati yung mga kapwa natin Pilipino, hindi natin madamay kasi pagka nangyari, kada aalis ka sa company mo, lilipat ka na lang ng basta, hindi ka magre-resign ng maayos. Unang-una, ikaw na rin sa sarili mo ang madidelikado kasi dito, hindi ka basta-basta makapag-apply din sa iba pagka may ganon. Buti na lang kung mabait yung company mo na i-process ka agad yung papel mo. Lalo na't wala kan sa iyong dating company. Kalimitan kasi dito, napakahirap dito mag-apply ng ng residence card or sa ministry. Hindi basta-basta. Meron nga dito yung nangyari din dito. Na balita ko lang naman yon sa ibang natin dyan na nag-double company. Kaya nung mag-renew siya, ayun, sa kasamaan palad, nagkaroon ng problema hanggang siya ay napauwi. Kasi nag-double company. Hindi siya tumuloy doon sa isang in-applyan niya pero meron siyang company pa na pinapasukan. Yung in-applyan niya pala na i-process yung papel niya. Tapos doon sa dati niyang trabaho hindi naman siya umalis. Kaya yon na nagkaroon siya ng problema. Naka-double company yung naka-apply doon sa ministry. Kaya anong nangyari? Pinauwi siya. Yon ang isa sa masama na po pwedeng mangyari. Kaya kailangan sure natin din paglipat, hindi tayo basta-basta lipat lang ng lipat. Kaya kailangan maging maayos yan. Ayun na lang ang aking maisasabi dito sa iyong katanungan, kaibigan. At yan, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pag-view ng aking video. Kung ikaw man nagnanais mag-apply dito, may papayo ko sa iyo. Apply lang at ang mahalaga kung makarating ka na dito, may option naman tayo para makalipat. At yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana dumami pang manunod ng aking video. Tutuloy-tuloy kong mag-upload ng mga ganito. At saka sana pakishare na lang din at pakilike and pakisubscribe. Pakihit na rin yung notification bell para lagi tayong updated. Maraming salamat. Ingat ang lahat. Bye-bye. Kita-kita tayo dito sa Czech Republic. Wait ko kayo. Bye-bye.